Ayan, magdilig muna tayo ng ating halaman kasi tuyong-tuyo na. Kala mo patay itong mga halaman ko pero hindi. Kasi yung mga naging bulaklak ng wild disease, nalanta na pati yung katawan niya. Pero meron siyang bagong sulpot na ayan o, ayan o. Wild disease yan, nangalanta na. So, one of this day, ikakat ko yan. Tatanggalin ko yung mga lanta. Ayan o, wild disease yan guys. Yan, dinidiligan ko kasi grabe ang init. Super. Ayan. Kumbaga sa Bicol, tagturong. Walang ulan. Kaya nangangamula yung halaman, no. Ayan, ito yung rose na mabango ang bulaklak, wild rose. Diligan din natin. Ang dami namin ditong pako, oh, fern in English. But hindi mo siya pwedeng kainin. Hindi daw to nakakain based on research. Ni-research ko yan, guys. Ang dami niyan, palibot yan, oh, kasi may ilog kami, yun, oh, ilog yun. Yan. Isa lang tong puno na kulay pink. Wala na yung bulaklak niya. Tapos na yung pamumulaklak niya. Kasi August na eh. Nung nung early spring. Tsaka early summer by June. May in June. Ang dami nitong bulaklak eh. Ang bango-bango. Ngayon wala na. Yan. Muna tayo. Magdilig-dilig. Kahapon hindi ako nakapagdilig eh. Tinamad ng husto si Inday. Kaya ngayon lang uli magdilig. Ayan o, daming wild disease. Saka ito yung yung aking tinransfer na halaman. Ayan ang bulaklak niya, ang ganda o. Yung halo-halo to yung ito kulay yan, kulay purple yung orange pala ang bulaklak din yan. Ayan. Ito may naligaw na radish o. Ayan, ito natuyo yung mga kasi nga hindi siya dinidiligan ng asawa ko. Tsaka busy siya lagi eh. Siya, may mga traveling business trip. So, hindi niya maasikaso. Ngayon nandito ako na lang uli. Kaya lang, ang daming natuyot na halaman. So, okay lang. Ganun talaga. Pag lagi kang wala. Nasa Canada ako eh. Ito US. Hindi naman pwede basta-bastang every week ay nandito ako. Siyempre, I have life is still in Canada. Uy, may laman na yung radish. Kaya hindi na namumulaklak na siya. Hindi na siya pwedeng kainin yung laman yan. Matarasa na sa Bicol yan. Pag ganyan. Yan o. May mga naliligaw pang radish. Saka doon sa garden ko doon sa kabila. Doon marami pa dong radish yun doon. Ito muna diligan ko bago yung natirang halaman doon. Yan. At yung mga roses ko din. Ayan o. Gaganda o. Puting-puti o. Diba? Kumpul-kumpul o. Ang dami nitong bulaklak nung May tsaka June. Super dami nitong bulaklak. Ayan, kita nyo naman, natuyo na. So, ikakat ko yung mga tuyong bulaklak siguro in couple days or baka bukas. Hindi pa nga ako nakakapag-harvest ng aking garlic kasi ang bigat ng katawan ko. Nagkaroon ng hangover sa, sa travel. Mula sa Milwaukee kasi halos walang tulugan doon eh. Ayan. Ang dami kong tatanggalin guys. So, lilinisan ko to para gumanda. Ayan o. Tapos na yung pamumulaklak niya. Malaki yung bulaklak niyan. Orange eh. Nakalimutan ko nga lang pangalan nitong halaman na to. Ito o. Kalimutan ko kung anong halaman to. Alam ko tinanim ko yan dyan eh. Ibang halaman to. So, antayin ko na lang siyang mamulaklak. Para malaman ko kung ano. Ang dami ko kasing tinanim dito. Halo-halo eh. Ito, paborito ko yan. Yung mga roses ko na ang gaganda ng bulaklak ko. May orange, may peach. Yan, diba? Ang ganda ng peach, oh. Ang daming bulaklak niya nung June. May in June. Babago na mumulaklak to nung May. Tapos marami akong tinanim dito na dandalayon dito sa gilid, eh. Kaso mo, dahil nga sa tagturong or sa sobrang init, ayan, siya, nalalanta. Kahit yung katawan ng rose, oh, nangangalanta din. Yan o. May yan, may kudal. May bakod kasi nga nilalaplap yan ng kinakain ng deer. Yan o. So puputulin ko siguro tong rose. Para hindi siya masyadong tataas ng bonggang-bongga. Tumataas kasi to eh. Ang ganda niya oh. Pag ito na dry na yung bulaklak yan, puputulin ko na yan. Para mag-stay siya na level sa bakod.
Ayan. O, diba? Ang gaganda ng aking roses. Ayan o. Hindi nga lang siya mabango. Itong malalaki. Yung wild roses ang mabango. Kaso iisa lang yung puno nun eh. Marami yung dati na nangawala yata, namatay. Kasi hindi ko naman yung dinidiligan eh. Ayan o. Natapos na yung wild disease sa pamumulaklak. Ayan o. Yan yung katawan ng wild disease. Nalalanta talaga pag na, tapos na yung pamumulaklak niya. Ayan. Diba? Gaganda ng roses ko, oh. Ayan, oh. May red roses, oh. Diba? Ang kapal nito, oh. Amoyin ko nga kung talaga. Ay, meron naman siya. May amoy naman siya, may bango naman siya, pero hindi kagaya ng wild rose na nandun sa gilid na super bango. Ito may amoy naman siya, mabango naman. Kaya lang lumabas siya sa sa bakod. Lumabas sa bakod o dadalihin to ng deer pag napadaan dito ang deer. Ay, sarap na amoy nito parang asukal. Ang bango, ang amoy niya parang asukal. Ang ganda naman nito guys na tumubo na damo dito sa garden ko. Ayan ang ganda ng mga bulaklak. So, I'm not sure yet. I have to research what kind of plants it is. If it's gonna be herbal or not. So, nagdidilig ako. Ayan, maraming nabuhay na patatas yan guys. May nanotice ako dito sa garden ko guys. Hindi ko naman siya tinanim. So, nagdilig ako kagabi. Gabi na. Madilim na talaga. As in, madilim na. Nanotice ko, ang gaganda ng bulaklak guys. Nitong mga damo na tumubo. Yan. Kulay dilaw ang bulaklak niya. Ang ganda-ganda. Pero, ngayon, may araw pa. Nakatikom ang bulaklak. Ni-research ko siya, ang sabi ni ChatGPT sa research, evening primrose ang pangalan ng halaman. Kaya pala, sa gabi lang siya bumubuka ang bulaklak. Kabaliktaran naman siya ng dandalayon. Yung dandalayon namin, kita nyo, ayan behind me, wala kayong makikitang bulaklak. Kasi, mag 7 PM na guys, may 7 PM na, alas 7 na ng gabi. May araw pa dito sa amin, maliwanag pa. Parehas lang ng Vancouver, Canada ang weather at climate dito sa Washington State, US. So dinidiligan ko siya kasi yung dahon pala nito guys, pwede siyang gawing sabon, gawing herbal, pwede siyang gawing tea, yung dahon niya tsaka bulaklak. Kaya dinidiligan ko na siya, pati yung mga damo kasama na yan kasi maglilinis ako ng garden ko. Ayan siya guys, oh. Tingnan nyo naman, oh. Nakatikom siya sa gabi yung bulaklak niya. Ang dami nila, oh. Ayan, oh. Iba-ibang area pati dun, oh. Ang kapal. Ito mas makapal tong nandito sa gilid. Ayan. So, evening primrose yan, guys. Mamaya, pag wala ng araw, saka lang siya bubuka yung mga bulaklak niyan. So, habang may araw pa, guys, hindi siya bumubuka. Kabaliktaran siya ng dandalayon. Yung dandalayon doon, wala kayong makikitang bulaklak. Kasi pawala na yung araw. Alas 7 na ng gabi, alas 4 or alas 5 ng hapon, tikom na ang bulaklak ng mga dandalayon. Ayan guys, oh, yan, evening primrose. Ayan, nag-start na bumuka yung mga bulaklak. Ayan. So ito, mamaya, pag madilim na yan, nakabuka na bulaklak niyan. Pinicturean ko yan kagabi nung kasi nga, gusto ko i-research bago ko siya hawanin. Ayoko basta-basta maghawan. Kinakain siya ng deer, guys, oh. Ang dami yan, oh. Yung mga putol-putol, kinainan niya ng deer. Ang ganda ng bulaklak, grabe, nakakatuwa. So, yung dahon nito, yung talbos, pwede siyang kainin, pati ang bulaklak. At pwede siya gawing herbal, soap. So, gagawin ko na naman siyang sabon, guys. Madadagdagan na naman ang aking project na gagawing sabon. Kukunin ko yung mga bulaklak niyan. Tsaka yung mga dahon. Kaso muna, unahan ako ng deer, oh. Kinakain ng deer. Yan. Nagdidilig ako, oh. Ang dami kong hahawanin. Ayun, oh. Punggol na siya kasi kinainan siya ng deer, eh. Yan.
So, wala pa ako guys sa mood, wala pa sa pakiramdam ko na maghawan, kaya hindi pa ako naghahawan. Pati nga yung garlic ko, hindi ko pa nahaharvest, palpak kasi. Palpak yung tanim kong garlic kasi, kaya wala akong gana mag-harvest. Tuwan-tuwa pa naman ako. I was very excited to do the harvest of my garlic, but because palpak, kasi nga hindi nga natanggal yung mga bulaklak kasi wala naman ako dito. Umasa ako sa aking asawa, natatanggalan niya ng bulaklak kasi siya may sabi na tatanggalan niya ng bulaklak, pero hindi nangyari. Kaya ayun, pumalpak ang aking tanim na garlic. Hindi siya nagkalaman ng malalaki. Nagkalaman man siya, ang liliit. At lumaki yung mga bulaklak niya na nagkalaman sa ibabaw. Yung bulaklak naging bunga. At yun, pwede kong gamitin siya pang pang luto. Ayan, kumakapal tong aking wild disease. Wala na yung mga bulaklak. Pati yung aking strawberries namatay, yung inalagaan ko nung nakaraan bago ako umalis, yung transfer ko. Ayun, wala na, o yan. Yung may bakod, tingnan nyo. Ang natira ay kakarampot. Siguro ko ilang puno yan. Tapos nabuhayan pa ng yung lagi kong hinahawan. Foxgloves. Ito, hindi ko alam kung anong halaman to, kung ano. Pipicturean ko ulit to at i-chat GPT ko ulit siya kung anong damo to. Kasi sayang naman pag hinawan ko kung pwedeng pakinabangan. Kaya bago ko yan guys sinahawan, yung mga damo, inaano ko muna yan, nire-research ko. Kasi malay nyo, mapakinabangan, makain, o di sayang, di ba? At ayan, marami na naman kulitis na tumubo guys. So, yun dito, ang tanim dito ay yung cilantro, nawala na siya. Ay, nag-survive yung yung green onions. May natira pa, ayan may natira na green onions. Ito kulitis na naman 2 puno. Ayan, kakapal to pag diniligan to ng mabuti. So, ayun yung asparagus, ang dami ng bunga Ayan. Yung cilantro na natira, may bunga na din. Ayan cilantro yan guys, madilaw na yung bunga. At yung doon, yung kale, tuyot na yung bunga niya, iha-harvest ko na yun. Yun nga lang, wala pa ako sa mood. Ito namang nandito, yan, radish, tuyot na rin yung bunga. So, marami-rami pa akong natirang halaman. At syempre yung mga dandalayon dito, na mga tinira ko, iha-harvest ko yan lahat. So, ganun talaga kapag wala ka dito, wala sa garden. Imagine nyo, nasa Canada ako, tas yung garden ko dito sa US. Hindi naman pwedeng every month pupunta ako dito kasi nai-interrogate ako lagi pagpapasok ng US from Canada doon sa US custom sa airport. Buti nga nung nakaraan dahil midnight ako nagbiyahe, hindi ako